Hindi pa rin tumitigil ang mga otoridad para sa paghahanap ng mga nawawala pa sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Ang sitwasyon ngayon doon, alamin sa report ni J.M. Thompson live. J.M. Dayan, puspusan pa rin yung paghahanap ng Bureau of Fire Protection dito sa mga natrap dito sa gumuhong ginagawang gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Nagmistulang pancake ang bawat palapag ng tinatayong gusali matapos itong mag-collapse itong linggo, bandang alas 3 ng madaling araw. Ayon sa inisyal na investigasyon, mahigit 4 na po ang construction workers na nasa lugar noong gumuho ang gusali. 26 naman ang nailigtas matapos ang 24/7 nilang search and rescue operations. Kasalukuyan ng mga 18 pang individual ang patuloy na hinahanap. Sinusubukan din ng MMDA na mas mapabilis ang paghahanap sa mga natrap sa pamamagitan ng paggawa ng ingay para mas mabilis silang mahanap sa ilalim. Kaninang madaling araw nga lang ay sinimula ng gamitin ng heavy equipment ng MMDA para sa mga debris ng gusali. Nadamay rin kasi yung ilang gusali na malapit doon sa construction site kaya patuloy pa rin nilang tinitingnan yung bawat sulok ng pinangyarihan para masiguro na mailigtas ang lahat ng posibleng natrap sa ilalim. Sinusubukan ng mga makipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan ng Angeles City sa kontraktor ng gusali para ma-cross-check ang bilang ng mga construction workers na natabunan. Ayon sa kapitan ng barangay, 2023 pa umano sinimula ng konstruksyon ng gusali na nasa 75% na ang completion nito. Sa ilang report, umulan bago mag-collapse ang ginagawang building pero patuloy pa rin ang kanilang pag-iimbestiga sa kung ano ang naging rason sa pagguho ng gusali. Ayon sa panayam sa kapitan ng barangay, Balibago, nadagdagan ng isa pang nasawi dito sa gumuhong gusali. Kahapon nga ay may naiulat ng Malaysian National na kanilang kinumpirmang namatay doon sa katabing building ng gumuhong gusali. Dayan, tuloy-tuloy nga yung search and rescue operation ng Bureau of Fire Protection at sa ngayon itutuloy naman nila yung retrieval operation para dun sa dalawa pang posibleng wala ng buhay dito sa ilalim ng gumuhong gusali. At once ma-retrieve nila yung dalawang taong ito ay saka pa lang nila makukumpirma na kabilang na ito sa nasawi sa trahedya. Dayan? Alright, so JM, clarify ko lang meron pa bang mga signs of life, yung mga natrap dyan sa gumuhong building na posibleng buhay pa at ma-save sila dyan sa nangyaring insidente na yan, JM? Sa ngayon, Dayan, patuloy yung kanilang retrieval operation at kagaya nga sabi ng ni Fire Superintendent Leia sa Hilin, kanina lamang ay nakapanayam natin siya. Sabi niya ay meron silang dalawang hinahanap o i-retrieve na hindi pa nila kumpirmadong patay pero wala ng signs of life. At patuloy nila itong titignan kung may buhay pa pero sabi nila na cardiac arrest daw yung isa sa mga taong ito at yung isa naman ay nakaipit kaya hindi pa nila makumpirma kung patay na talaga ito. Pero once na makuha nila yung mga bangkay o yung mga katawan ng tao na nasa ilalim, saka pa lang nila makukumpirma kung patay na ito. Alright, JM, nakausap ka na ba ng mga authorities kung sino yung dapat maging liable dito sa nangyaring insidenteng ito? Then kasalukuyan, sinusubukan nilang makipag-ugnayan dun sa kontraktor ng site na ginagawa. Pero sa ngayon, nasa ibang bansa at hindi pa nila ito makontak. Pero once na matapos at patuloy pa rin naman yung kanilang pag-iimbestiga sa kung sino at kung ano ba ang nangyari kung bakit ito gumuho. Alright, maraming salamat sa update, J.M. Thompson.